The blurred woman in these photos at Manila International Airport is a 66-year-old Canadian. She's pleading that's not our luggage, that's not our bag. Inside, 24 kilos, more than 50 pounds of meth, a bust that made headlines across the Philippines. Yun, wala ako sa usual na na lugar ko, no. Tayo. Naka-break lang ako. Gusto ko lang maiba yung lugar. Kanina ang araw, nung nag-iikot ako dito sa Brandon, maaraw. Ngayon, tinan nyo, makulimlim na naman. Visit. Baka mamaya, uulan na naman yan. Saka, ang nakakapagtaka, ang taas ng ilog. Nakita nyo ba yung kung nanonood kayo ng balita, kung updated kayo sa balita dito sa Canada, sa may Calgary? Grabe. Sobrang lakas ng nila doon, ilog. Nagba. Sa mga natutunaw kasi na snow, tapos sumabay pa yung malakas na ulan. Kaya nagbaha. Yari sila, no. Ano naman? Nasa may park kasi ako kaya. Ako lang mag-isa eh. Nakita ko lang kasi kanina, parang magandang tumambay sa park. Kasi nadadaanan ko to papunta sa trabaho ko. So, yun, sinubukan ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Di ba yung dandelion? Ito. Dilaw siya na ganito. Yan, kung nakikita nyo. Yan. Pagka tumagal-tagal, nagiging ganito siya. Ito. Yan. Tapos, pagka nahanginan yan, yun yung kumakalat dito. Parang pagka mahika ka, pagka nasinghot mo yan hihikain ka. Ang dami pa naman yan. O, tignan nyo, puntaan natin doon. Ano yan? Ba't mayroong may huli ba? Ayan sa kabila, ang daming kulay dilaw na yung mga dandelions na yan. Isipin mo, magiging puti yan lahat. Ang dami. Diba? Wala lang. Kaya lang, feeling ko uulan naman yan mamaya. Dapat ready tayo. Tumakbo sa sasakyan. Yung aking sasakyan na hindi pa nahuhuga ay nalilinisan hanggang ngayon simula na nag-summer. Kaya lang, lang tayo, chill lang tayo. Dami. Yung ngayon, trabaho, pagod, tapos ramdam na ramdam mo pa, summer, ang init sa loob ng ayaw pa kasi buksan yung aircon eh. Sabi ko, boss, turn on the AC, it's too hot. Ayun, kanina binuksan na. Ay, crap. Sobrang pangalawang araw ko lang uli kasi nag-leave ako last week, di ba? Pangalawang araw ko lang pagpasok. Pagod na naman anak talaga. Guys lang, kasama yan ng trabaho. O nga pala, nakita niyo yung pinapanood ko sa inyo? Kawawa rin si Canadian yun. Canadian, pero parang parang Chinese siya. Hindi ko alam kung sino yung kasama niya na Pilipino di ba? Meron yung Pilipino na lalaki na sumisigaw. Hindi amin yan. Mga ganun sa maleta eh. Ang uso pala, di ba sa atin yung mga laglag bala, yung mga ganyan. Tapos, yung mga ganun, di ba? Sa pala dito, meron yung nagpapalit sila, pinapalit nila yung tag ng ng maleta mo. Ngayon, pagbaba ng airport, pagka nahuli, ikaw ang yari kasi nasa maling maleta yung tag mo. Hindi ko alam kung mga nag-i-smuggle yun pa. Kilo-kilong drugs yung nahuli. 24 days siyang nakulong sa Pilipinas. Kasi galing siya ng Toronto, tapos Hong Kong, tapos Pilipinas. Tapos doon na yung niya. Ito isipin mo. Cathay Pacific yun yung yung flight niya. Nirereklamo niya, wala raw sagot si Cathay Pacific. Isipin mo yun, no? Kasi sa totoo lang mahal kasi yung ticket. Saka yung damages, parang 'di ba?
Nabalita to sa local news yata natin eh. Kaya lang hindi ko pa napanood. Tingnan ko mamaya. Nabalita sa local news natin na yun nga, nahuli na smuggler daw, yung mga ganun. Kaya galit na galit yung Canadian kasi parang hindi pa man na yung kaso, wala pang kaso. Na siya, ginudge na kagad siya ng media na na drug mule, mga ganun. Nasira na raw siya. Tapos ang laki ng ginastos niya sa yung ticket nga raw na pabalik kasi hindi raw sinagot din ni Cathay Pacific eh. Parang mahal yun kasi nung time na ako di ba umuwi ako ng Pilipinas, pagka kukuha ka ng flight na kunyari 1 week na lang na gusto mong umalis, ang nakuha ko na ticket nasa 1 way lang, 2,000 Canadian dollars. Ito isipin mo yun, 2,000. Kasi nga kaya nagganon para alam nyo kung bakit ako bumili ng ganon na malapit na sa gusto kong pag-uwi. Kasi nga dapat Japan kami ng misis ko. Pupunta kami ng Japan ng pamilya ko kasi sinundo ko sila that time. Dapat ang diretso namin Japan, tapos Japan to Canada na. Kaya nangyari, na-deny yung pag-apply ko ng Japanese visa. Talaga, naalala ko na naman no. Bad trip no. Si Mrs. nga di ba nakapunta sila ng Japan. Hindi rin sila nag-enjoy kasi siya lang mag-isa yung kasama yung dalawang bata. Sila alam mo yun, marami silang bitbit ng mga gamit na kaya wala, hindi raw siya nakapag-enjoy. Kaya gusto niya pagka citizen na kami, uwi ng Pilipinas sabay punta ng Japan. Pero syempre mababago pa yan. Ang laki ng gastos mahal yun, kaya ako bumili ng ticket. Kaya yun yung nangyari kay yung sa Canadian. Kawawa din Tapos pa, ang niya doon, ang kinakaano niya doon, yung nakulong siya ng 24 days Tapos nakakita raw siya ng ipis, mga ganun. Dito kasi sa totoo lang hindi naman lahat ng mga bahay. Tulad sa lugar namin, sa tinutuluyan namin ngayon, wala kang makikitang ipis doon. Talagang walang ipis, walang daga. Kumbaga, malinis na malinis. Malayo siya sa bahay namin sa Pilipinas. Diyos ko po. Habang walang langgam dito, wala kang makitang langgam. Doon sa Pilipinas dati, naalala ko, maglagay ka sa mesa ng kahit pagkain, tumalikod ka lang pagharap mo, puro langgam na Ayat yung bahay namin dati ganun. Dito wala. Parang pinaka mo lang dito pagka kunyari itong summer, may mga langaw, syempre normal yun, langaw saka lamok, marami lamok kasi maraming yung mga bodies of water dito, marami nabubulo na ako marami rito, kaya yun, maraming lamok. Ayan, tingnan, maraming mga lumilipad-lipad, lumalabas lang naman yan pagka summer ayun ang dami rito yung mga parang nagbo-boating sila. Yan gusto ng misis ko sabi ko nga, magtingin na siya sa marketplace, baka may nagbebenta ng ng canoe kasi pwede kami dito. Ang daming ilog dito sa may kabila. Ewan ko kung nakikita nyo yun, parang nagmo-motorboat sila ayun ang dami nila tuwing ganito summer, ang daming nagaganyan. Ba't dito? Punta kayo dito para makita namin kayo. Pumunta dito delikado yata rito, malakas yung alon dito banda. Nga pala, hindi lang yun yung nabalita na parang napag-anuhan ng drug smuggling na style mga itim nakita kasi merong balita, ewan ko kung 2 months ago, na ewan ko sa Toronto airport may nahuli na crew umalis na yung mga iba niyang kasama, tapos siya huling lumabas. Ngayon paglabas niya, nakita sa CCTV meron siyang bitbit na bag. Ngayon may nakakita sa kanya na ewan ko kung co-pilot yata, itinawag ngayon sa management, hinabol siya, karipas ng takbo tapos hinagis niya na lang yung bag na bitbit niya. Yun nga, maraming laman na mga drugs. Ewan ko kung meth ba yun o cocaine. Puti hindi ko alam yung mga yun. Wala akong alam sa mga drugs Alam niyo naman, Brandon Boy is
goodbye. Tapos yun, yung tumakbo hindi nahuli, nakatakas. Ngayon, nag-search yung mga yung mga otoridad sa airport. Gabi yun madaling araw yata. Nakita nila sa may luggage, yung mga luggage na lalagyan ng mga luggage. Binuksan nila isa-isa. Ito, biglang may tumakbong dalawang lalaki na nagtatago dun sa sa lalagyan ng mga luggage. Ang palusot nung nahuli, sabi, lang daw sila kasi nawala raw yung nila, ID nila. Pero dun sila nagtatrabaho. Ewan ko kung ano nangyari dun. Marami rin kahit saan. Akala nyo sa Pilipinas lang nangyayari yung mga ganyan, mga sa airport. Meron din sa ibang bansa. Meron din yung sa Cancun. Ganyan din yung pinapalit din yung tag sa luggage. Kaya ang magandang gawin pagka kayo magta-travel na meron kayong luggage. Bago nyo i-check-in yung bag nyo, picturean nyo muna yung labas, loob, pack, sabay saka nyo ibigay sa check-in baggage. Para sure na kunyari nagkaroon ng ganyan mga switching ng mga tag. Mapapatunayan mo na hindi yan yung luggage ko, ito yung luggage ko. Ganun. Para lang safe tayo, di ba? Mahirap na Kawawa yung mga nahuhuli sa ganyan. Ha? Yun lang, binalita ko lang sa inyo. Malay nyo, kayo, magta-travel kayo. Kayo, masyado kayong kampante na wala namang mangyayari dyan. Pupunta kami sa magandang lugar. Kahit saang lugar, mayroong mga kolokoy. Kaya, mas maganda, lagi tayong safe. Ha? Yun lang yung sinasabi ni Brad Boy. Na? Sige na, at ako'y babalik na. Mukhang umuulan, kumukulog-kulog pa Doon sa may kabila, ang dilim na naman. Sige na, paalam na. Like, share, subscribe, alam nyo na yun Sige na, paalam.